Hello everyone! Ito na nga, bago ko start ang aking photoshoot sa aking mga bagong dating na item, syempre makikipaglaro at makikipag-usap muna tayo sa aking baby Amara. And eto na nga, dumating na nga yung mga bagong item natin from Japan. Eto nga, for the unboxing muna tayo mga zis. Ipapasilip ko pala sa inyo tong aking mini storage. Actually, katabi to ng kwarto namin. And since wala akong malaking storage and we don't have a basement, dito ko muna nilalagay yung mga items sa brand new at the same time yung mga luxury items natin. You can see, medyo nakita nyo nagsisiksikan sila dyan. Meron ka akong maliit na storage sa labas at meron din ako sa taas ng bahay. Yung iba nga palang mga items and brands like Coach, Michael Kors nasa taas, and then yung iba nandun sa bins sa garahe namin na maliit sa labas. Medyo check muna tayo ng konti dito sa ating mga files. Yan yung aking mga inventory sa Poshmark. Medyo malapit na kasi ang tax season, so kailangan i-prepare na yung mga documentation, inventory, tsaka yung mga resibo natin para sa pagpa-file ng tax. For the setup na tayo ng ating photoshoot ngayong gabi. At syempre, itong aming maliit na aso. Ay, maliit na pusa pala. Sumisingit na naman. Nararamdaman niya kapag magpipicture na ako. Laging ganyan nga pala yung pusa na yan. Kapag alam niya magpo-photoshoot ako, lagi yung gumigit na. Akala niya kasi siya yung pipicturean ko. Filinggero. O diba? Talaga naman, walang alisan. For the photoshoot talaga itong model ko. Ano ba yan, Milo? Marami nga pala akong pipicturean ngayon at meron pang isang malaking box dyan sa gilid. Ang tawag ko dyan is death pile kasi ang tagal na, hindi ko pa napipicturean. At para gumanda-ganda ang mood ko naman, bago ako mag-picture, kailangan mabango ang balur. Yan, magsindi muna tayo ng kandila. Start na nga tayo ng ating pictorial. At syempre, kailangan gandahan ng picturette kasi yan ang isa sa mga nakaka-attract para mas maraming bumili. Anggulo dito, anggulo doon, sukat dito, sukat doon. Yan ang buhay ng isang online seller. Napakaraming preparation. At habang nagpipicture ako, meron palang bumili sa Poshmark account ko. So, ito na nga, magbalot-balot muna tayo. Yan. Nasa second to the last stage na nga tayo dito sa ating whole cycle ng pagbebenta. Nasa editing stage na ako. Ang first is magsasource ako and then pangalawa, isa-shortlist ko. And then pangatlo, pipicturean. Pang-apat, i-edit and then panglima is ililist ko na yung mga item. Hay, napakahirap kumita ng pera pero what to do? Kailangan. Ito na nga, silipin nga muna natin ang aking Poshmark account. Tingnan natin kung may mga bagong nag-like or may mga offer galing sa aking mga potential clients or sa aking mga buyer. FYI, ang Poshmark pala is online selling platform dito sa US at sa Canada. Actually, meron din yata nito sa Australia. Poshmark is like an eBay. So you can sell your pre-love and then yung mga brand new items na hindi mo na ginagamit or gusto mong ibenta. And I can say that this is a good platform para makapag-lift ka ng money. So way back last 2021, that was the first time na nag-sell ako ng mga items ko sa Poshmark. I remember na nag-start lang ako magbenta ng mga gamit ko from Qatar. Yung first item na nabenta ko, na tinabi ko yung puhunan nun, and then yung tubo, pinaikot ko ulit. So on and so forth. Ganun lang yung ginawa ko. From sourcing to buy and sell and then thrifting, yun lang yung mga things na ginawa ko. And then dumami na sila ng dumami. Then I realized that meron pala talagang pera dun sa mga pre-love items natin. Yung mga gamit natin na hindi na natin ginagamit. Nagbebenta din pala ako sa marketplace and at the same time, nagde-deliver din kami ng husband ko. Nagla-live selling din nga pala ako sa Poshmark pero ang hirap kasi majority ng mga viewer ko is mga puti. Kaya yun, no choice ako. Kaya English for the win, yun ang peg ko habang nagla-live selling ako sa Poshmark. Okay lang, naiintindahan naman nila. Hi, finally, nakatapos na din ang photoshoot at paglilist ng mga item natin for today. Actually, nakakapagod siya pero very fulfilling naman. So sa mga aspiring online seller dyan, just keep going and don't give up. Laban lang. Remember that success is not an overnight thing. Kailangan talaga pinagpapaguran yan. So, keep on fighting lang mga Zai. Bye!